Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. For the viewers, this video contains reenactment of cybercrime news that we've researched. This activity is for our course Information and Communication Technology or ICT. We hope we did not offend anyone or anything because of this video. Thank you so much and hope you enjoy. Magandang araw po sa inyong lahat. Kami po ang Cybercrime News. Ako po si Gwenette Aplando, Ako po si Sel Margarindo, nag-uulat. para sa unang balita. Narito si Jessa Hipolito. Iulat mo, Jessa. Isang lalaki ang mabiktima ng identity theft dito sa Malolos City. Ginamit ng isang peking online seller ang impormasyong ibinahagi ng isang biktimang si Kevin. Narito si Kevin upang ibahagi ang karanasang bilang isang biktima ng cybercrime. Ang may papayo ko lang po sa mga taong nabiktima ng taong to. Sorry po, kasi pangalan ko po yung ginamit. At sa mga kagaya ko po nagbibigay ng impormasyon sa kanilang mga FB account. Kung gusto nyo po magaya sa akin, magbigay din po kayo. Madami po nag-chat sa akin, minumuro ako dahil nabentahan po sila, pero na-scam lang po sila. Ayun lang po, maraming salamat. Dagdag naman ang Department of Trade and Industry na bumili lamang sa mga kilalang online seller. Nag-uulat, Jessa Hipolito. Back to you guys. At para sa susunod na balita, narito si Rosalie Balosa. Iulat mo, Rosalie. Ilang eskwelahan at tanggapan na ang binulabog ng bomb threat at text tulad ng eskwelahang Marcelo H. Del Pilar National High School, kaya may nagsusulong ulit ng SIM card registration pero dudo ang ilang eksperto kung paano magiging epektibo ito. Nag-uulat Rosalie Balosa, back to you guys. At ayan po ang mga balitang nakalat namin sa mas malawak na pagpapatrol. Kami po ang Cybercrime News. Hanggang sa muli!